Ang kasaysayang ating magkakapit-bisig na isinulat mula noong 2022 ay nagpapatuloy bilang serye ng mga kwento ng pag-ahon, pag-asa at pagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Administrasyong Sandoval ay hindi lamang tungkol sa pamumuno. Higit sa lahat, ito ay paglilingkod ng tapat, buo at tama para sa lahat ng Malabueño. Ang Lucky 9-Point Agenda ay binuo para sa mas maunlad at mas ligtas na lungsod ng Malabon. Siyam na prioridad na nagsisilbing gabay para sa hakbang ng ating tuloy-tuloy na pag-ahon mula sa kalusugan, pabahay, edukasyon hanggang sa ating kapaligiran. Sa pagtatapos ng taong 2025 at ating pagsalubong sa taong 2026, ating balikan ang mga pangarap na ating natupad at sabay-sabay na tahakin ang landas para sa patuloy na paglago nito. Kapag buhay ang negosyo, masigla ang pamilyang Malabueño. Noong nakaraang taon, ipinasa ang ordinansang nagpapatupad ng pagiging food tourism and agribusiness hub ng mga barangay Concepcion, Hulong Duhat at Baritan. Opisyal nitong pinagtibay ang mga sentro ng komersyo, kultura at kabuhayan sa Malabon. Sa likod ng tagumpay ng mga ordinansang ito ay mga lingkod bayang katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagtiyak na ang pag-ahon ng mga lokal na industriya na dati at tila nakalimutan na. Patuloy nating inaalalayan ng mga Malabueño sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Mahigit 5,000 ang nakilahok sa iba't ibang city-initiated activities at mga events in partnership with government and private partners. Ilan dito ang Malabon Business Week, kadiwa ng Pangulo, MSME Trade Fairs and Job Forums. Sa mga events na ito, makikita at mararamdaman ang suporta ng ating mga kababayan para sa ating local food producers, vendors at entrepreneurs. Sa CMU Trade Fair, ipinakita ng mga estudyante ang kanilang entrepreneurial spirit sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba't ibang produkto at serbisyo. Ang lakas ng lokal na ekonomiya ay higit na pinatutunayan ng mga magagaspang na kamay mula sa pagtatrabaho, mga bulsang muling nagkaroon ng laman, ang mga panatag na mata na may tiyak na ihahain sa kanilang mga tahanan. Malaking tulong po ang trade fair dahil welcome po ang aming mga produkto. Bukod po sa kita namin, natututo rin kami sa kapwa naming manininda at mga entrepreneur ng mga diskarte para mas ma-develop pa ang aming produkto at serbisyo. Sana po ay magpatuloy at mas dumami pa ang programang ito ng ating LGU. Maraming salamat po. Sa tulong ng iba pang ordinansa at programa para sa ikauunlad ng negosyo at kalakalan ng mga Malabueño, ang Malabon ay patuloy na sisigla at susulong. Isinapanahon din ang zoning ordinance at city land use program na tumitiyak na handa ang mga infrastruktura sa pagyabong ng lokal na ekonomiya ng lungsod. Hindi lamang ekonomiya ang umuusbong, kasabay nito ang mas ligtas na Malabon. Noong 2024, naitala ang 304 na insidente ng krimen sa Malabon. Pagsapit ng 2025, bumaba ito sa 208, katumbas ng 96 na mas kaunting insidente o 31.58% pagbaba ng crime rate. Patunay ito na kapag ligtas ang komunidad, mas lumalakas ang negosyo, mas dumarami ang oportunidad at mas umuunlad ang kabuhayan ng bawat Malabueño. Dahil na rin sa Tourism Development Plan at tampok nitong Tambobong Festival, naipakita natin sa buong mundo na ang Malabon ay hindi lang basta food destination. Ang Malabon ay isang culinary experience na hitik sa kultura na pinagyaman ng ating kasaysayan bilang nagkakaisang bayan. Tayo ay isang global food and culture destination. Talagang mas pinaghahandaan po natin ang mas masaya at mas makulay na Tambokong Festival, ang mas masarap at mas creative na Tambokong Food Fest. Mayroon na rin tayong kulturismo online TV para mas makilala tayo di lang sa bansa kundi sa buong mundo. Malabon is going global. Sino nga ba ang makakalimot sa kasaysayang ating iginuhit dahil sa pagkilala ng Guinness World Record
para sa longest lines of bowls of noodles ng ating ipinagmamalaking Pansit Malabon. Hindi lamang basta bilang ang 6,549 na hain ng ating pansit. Ito ay simbolo ng ating mas namamayagpag na food tourism at mas malawak na oportunidad para sa local agri-food enterprises sa lungsod. Pinatutunayan din ito ng higit 200,000 na turistang bumisita sa Malabon. Asahan nating mas tataas pa ang bilang na ito dahil sa iba't ibang programa na ating idinisenyo na tiyak na magpapalakas pa sa ating lokal na turismo. Ngayon lang natin naramdaman ang ganitong pagsuporta sa ating kultura. Katunayan nito ang pagkilala kay Don Panyong or Epifanio de los Santos ng ating pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ginny at seryosong pagkonsidera in considering this city as prime cultural heritage destination ang Malabon. Kaalinsabay ng mga pagbabagong ito sa kalakaran ng komersyo sa ating lungsod, ang pagtiyak na ang mga negosyo sa ating lungsod, maliit man o malaki, ay nasa malinis na kapaligiran. Walang patid ang citywide cleanup at river cleaning sa lahat ng 21 barangay sa lungsod. Ang nagiging madali ang ating pagtugon sa hamon ng pagpapanatili ng kalinisan dahil sa tulong ng ating mga barangay. Kalakip ng pagkakaroon ng greenest and cleanest barangay, ang pagsasabuhay sa green practices na sumusuporta sa kabuhayan at mga lokal na negosyo sa Malabon. Hindi lamang tayo nagplano, tayo ay sama-samang kumilos. Totoo, payak ang pangarap na makita ang bawat pamilyang Malabueño na may sapat na kita. Sa kabilang banda, ito ang pundasyon ng ating patuloy na taas noong pag-ahon bilang isang lungsod.